China, bumagsak na sa ikatlong pwesto bilang bansang may hawak ng pinakamaraming treasury bonds mula sa mga Amerikano, kung saan ayon sa ulat ay naungusan na sila ng United Kingdom bilang pangalawa sa bansang may hawak ng pinakamaraming US treasury bonds sa mundo, habang ang Japan ay nananatili pa rin sa unang pwesto. Kung babalikan natin ang taong 2010 ay mapag-aalaman natin na ang China pa noon ang bansang may hawak ng pinakamaraming US Treasury bonds sa buong mundo. Ibig sabihin ay sa China pa noon may pinakamalaking pagkakautang ang mga Amerikano, kung saan ay umaabot pa noon ng $1.33 trillion ang Treasury bonds nila mula sa US, habang pangalawa lamang noon ang Japan na mayroong $1.28 trillion na US Treasury bonds. Subalit taong 2019 ay nabawasan ang US Treasury bonds ng China dahilan para maungusan sila ng Japan. Ibig sabihin ay mas marami ng perang dolyar ang Japan kaysa sa China, at hindi biro ang diferensya ng kanilang mga pera dahil bilyon-bilyong dolyar ang pinag-uusapan dito. Ibig sabihin ay bilyon-bilyong pera na ang nawala sa komunistang partido. Dahil ngayong 2025 ay umaabot na lamang ng $765.4 billion ang US Treasury holdings ng mga Chino, at bagamat napakalaking pera nito ay kapansin-pansin na halos kalahati na nito ang nabawas, isang indikasyon na dumaranas ng malaking krisis ang China. Kung iisipin kasi nating mabuti, ang China bilang ikalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo ay tila mahirap isipin na mauungusan sila ng Japan at United Kingdom para sa pagkakaroon nito ng labis-labis na pera mula sa mga bangko. Subalit simula pa lamang sa unang termino ni Trump ay nagsimula na ang kanilang delubyo dahil taong 2019 ang maungusan sila ng Japan sa pagkakaroon ng mas maraming treasury bond mula sa mga Amerikano, at ngayong 2025 na si Trump ulit ang Pangulo ay pangatlo na lang sa pwesto ang mga Chino. Maaaring isipin ng ilan na ang pagbabawas ng China ng US Treasury bonds nila ay hindi nangangahulugang naghihirap ang China, dahil ayon sa iba, ang pagbibenta ng China ng US Treasury bonds nito ay upang alisin lamang ang suporta para sa US dollar ng mga Amerikano. Subalit malabong iyon ang dahilan para magbawas ng US Treasury bonds ang China, dahil ang US Treasury bonds na hawak ng China ay nagbibigay ng napakalaking kita mula sa China dahil taon-taon ay tumutubo ang mga pera nilang ito, at habang ibinebenta nila ito ay mas lumiliit din ang kita ng mga Chino at bumababa rin ang purchasing power ng US dollar na nakaapekto rin sa bilyong-bilyong dolyar na hawak ng komunistang partido. Kaya't napakalabong isipin na nagbebenta ng US Treasury bonds ang China para pahirapan ang Amerika, dahil sila mismo ang masasaktan sa hakbang na ito. Kaya't hindi ito gagawin ng China kung may sapat pa silang dolyar para lutasin ang mga problema nila. Sa isang mas madaling halimbawa, ang isang tao na may itinatagong pera sa bangko ay hindi magwi-withdraw ng pera kung may panggastos pa ito, at sa kaso ng China, dahil sa trade war ng US sa kanila, ay kinailangan ng China ng malaking pondo para sa paglalabas ng stimulus package o ayuda, dahil napakaraming kumpanya at factory sa China ang nagsara matapos suminto ang kalakalan nito sa Amerika dahil sa 145% tariff na ipinataw ni Donald Trump laban sa kanila, lalo na sa ilan nilang produkto na may 100% tariff na mula pa sa administrasyong Biden na humantong sa pagkakaroon ng 245% tariff ng US para sa ilang produkto ng mga Chino. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit biglang bumulusok pababa ang kaban ng China. Isang dahilan kung bakit tinatanggap na lang ng China ang 20% na diferensya sa tariff war ni Trump laban sa kanila. At bukod pa riyan ay napasunod pa ni Trump ang China na ialis na ang export ban nito sa mga rare earth minerals na binibili ng US mula sa China. Kaya't napakalinaw na ang US ang nasusunod sa negosasyong ito, habang wala namang magawa ang China kung hindi ang gumawa ng narrative framing upang ipakita sa mundo na sila ang nananalo sa usaping ito, nang sa ganon ay hindi sila mapahiya na sa bandang huli ay sumuko rin sila laban sa administrasyong ito. Gayunpaman, ayon sa kasunduan ay pansamantala lamang ito na aabutin lamang ng 70 araw na maaaring bumalik sa malalang trade wars sa pagitan ng US at China
At dahil naman sa limitasyong ito, ay malaki ang tsansa na halos wala nang susugal mula sa magkabilang bansa na umasa na magpapatuloy pa ang kalakalan nila sa isa't isa dahil malinaw na pagkatapos ng 70 araw ay maaaring bumalik sa 145% laban sa 125% ang tariff war ng US at China. Ibig sabihin ay muling magsasara ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa, kaya't bagamat may 70 araw ang dalawang bansa para maipagpatuloy ang kalakalan nila, ay tiyak na hindi na magdaragdag pa ng produksyon ng mga negosyante mula sa China, habang ang mga negosyante naman sa US ay tiyak na mananalasa sa loob ng 70 araw mula sa mas murang produkto mula sa China dahil tiyak ay magbebenta na ng palugi ang China dahil kung hindi nila maibenta sa US ang produkto nila sa loob ng 70 araw ay maaaring ma-stock na naman ito sa mga bodega nila na nagdaragdag ng storage fees nila na humahantong sa patuloy na pagkalugi nila. Kaya't walang magagawa ang China kundi ang magpatuloy sa pagsunod sa nais na kalamangan ni Trump ng taripa laban sa kanila upang makumbinsi ang ilang negosyante mula sa China na magpatuloy sa paglikha ng produksyon nila upang mapanatili ng China ang capital inflow ng bansa mula sa US. Dahil sa paraang ito ay maraming dolyar ulit ang papasok sa China at maaaring makaiwas ang China na muling magbawas ng US Treasury holdings nila. Gayunpaman ay hindi ito magiging ganoon kadali para sa China dahil bagamat muling nagbukas ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa, ay malaking balakid pa rin para sa China ang 30% tariff ni Trump mula sa mga produkto nila dahil sa paraang ito ay maaaring manatili ang mas kakaunting customer mula sa US ang mamili ng mga produkto nila kaya't kakailanganin pa rin ng China na mas ibaba ang presyo ng kanilang mga produkto kung saan sa paraang ito ay mas kakaunti na ang tutubuin ng mga Chino. Kaya't maaaring mananatili pa ring mas kakaunting produkto na lang ang maibebenta ng China mula sa US at walang magagawa ang China kundi tanggapin ang katotohanan ito kaysa tuluyang wala ng perang dolyar mula sa US ang pumasok sa kaban ng mga Chino. Kaya't maaaring maging sunod-sunuran na lang ang China ngayon sa US sa pag-asang mas mapalalaki pa nito ang kanilang kita bago tuluyang maubos ang US Treasury bonds nila. Kaya't napakaraming maaaring masamang mangyayari sa China hanggang si Donald Trump ang presidente ng Amerika. Lalo pa at ang diskarteng ito ni Trump ay natutunan niya mula sa itinuturing na hari ng taripa ng Amerika kung saan ang taong ito rin ang isa sa pinakanagpaunlad sa ekonomiya ng Amerika at hindi lamang sa pamamaraan ng taripa nito pinaunlad ang Amerika dahil matapos itong maglunsad noon ng matataas na taripa para sa buong mundo ay sinundan niya ito ng pananakop sa napakaraming bansa sa mundo na lalong nagpalakas sa kapangyarihan at impluwensya ng mga Amerikano kaya't hindi maialis ang posibilidad na matapos makinabang si Trump sa tariff war niyang ito laban sa China ay gagayahin rin ito ang kanyang idolo na manakop ng bansa upang tiyakin ang paghahari ng kanilang impluwensya sa mundo at malinaw na ang China ang pangunahing target ni Trump. Kung talagang susundan niya ang yapak ng hari ng taripa, isang indikasyon kung bakit malaki ang pagnanais ni Trump na magkaroon ng maayos na relasyon sa Russia dahil sa ganitong paraan ay maaaring magamit ng US ang buong puwersa ng NATO laban sa China. Kung magkakaroon si Trump ng maayos na ugnayan sa Russia, kaya't magsisilbing isang malaking hudyat na nasa bingit na ng pagbagsak ang China sa sandaling makuha ni Trump ang Russia. Subalit bukod sa pamamaraang ito ay napakarami pang pamamaraan ni Trump para tuluyang pabagsakin ang pamamahala ni Xi Jinping para sa komunistang partido. At dahil sa maagang aksyon ni Trump laban sa China sa kanyang ikalawang termino ay maaaring hindi pa matatapos ang kanyang termino ay mapababagsak na nito si Xi Jinping at muling mapapaamo ang pamahalaan ng komunistang partido.